Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, grabe na ito mga kababayan ha. Ito sa ating screen, nagbabanta na si Baste. O kasi sa speech kasi ni Sara Duterte, doon sa kanilang pagtitipon ng PDP, yung padapa, mga kababayan, doon sa kanilang signing of agreement, yung mga parallel coalitions na sumusuporta sa kanila, meron pong binitawang salita etong si Baste Duterte. Sabi niya, isang ulo lang ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Katakot naman. Grabe. Ano yan? Pagbabanta? Sabi nga rito, nagbabanta si Baste. Sabi dito sa post, gagawin talaga nila para manalo dahil ang serbisyo nila ay hindi para sa bayan, kundi para lang sa kanilang ambisyon na maupo at magpayaman sa kanilang bulsa at higit sa lahat maghiganti kay Marcos. Ayan po yung post ng ating kababayan. Panoorin natin itong speech ni Bongbong Marcos, pero bago yan, good news muna tayo mga kababayan na good news naman tayo. Good news muna tayo kasi puro na lang bad news naririnig natin, puro fake news galing sa mga DDS. So good news naman galing kay Presidente Bongbong Marcos. Ano sir? Ano po ba ang balita? May rollback daw, rollback. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14. Simula bukas. Kaya hindi ako nagpakarga kahapon eh. Hindi ako nagpakarga kahapon kasi nga nabalitaan ko itong magkakaroon ng rollback sa produktong petrolyo. At ang gamit kong sasakyan ay gasolina. So, magkakaroon daw ng rollback, bababa ang presyo. Kaya sabi ko, wag na muna ako magpakarga. Hintayin ko muna nga bumaba yung presyo. Kailan po ba yan, Mr. President? May malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Okay na yan. 4.43, 4 na piso kada litro. Okay na yan. Iba kasi nagreklamo pa eh. Diba? At least may bumaba. May pagbaba ng presyo. Kaysa naman pataas ng pataas, at least bumaba, di ba? Bumaba ng konti. Malaking tulong ito, lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat, kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Maraming salamat po. Okay, so yan mga kababayan, palakpakan natin ating Pangulong Bongbong Marcos. Guys, kapag merong rollback, okay na yun, magpasalamat na lang tayo. Kaysa naman taas ng taas, at least kahit konti, may bumababa. Diba? So, napakalaking tulong ito para sa atin. Kahit papaano ay nabawasan naman yung presyo ng gasolina na sa totoo lang kasi ay hindi kontrolado ng gobyerno. Yung pagtaas po ng produktong petrolyo, yung presyo ay dahil po sa nangyayaring hidwaan dyan po sa gitnang silangan. So, sabi naman ng Pangulo, ginagawa nila ang lahat para maibsan ang paghihirap dulot na itong pagtaas ng mga gasolina, diesel at iba't iba pang produktong petrolyo. So, ito yung tinitingnan ko pero alam ko nakatingin yung mga DDS sa mukha ni Presidente. Alam ko yung mga DDS hindi naman nakikinig sa balita eh. Alam ko nakatingin sila sa mukha ni Pangulo, sasabihin nila, AI na naman yan. Ayan o. Sasabihin nila,
AI yan? AI ba yan? Ha? Sinumpa. Ayan ang itsura ng Pangulo at buhay na buhay, bugris. Walang ka Iloy bugris. Maghintay-hintay ka na ng NBI. Kikilos ang NBI at mukhang merong extradition treaty ang Pilipinas at ang Dubai. So, tingnan natin kung madadampot yan si Bugris na ubod ng fake news, mga kababayan. Okay, so yan po yung ating good news. Ngayon, diretso na tayo dito sa sinabi ni Basti Duterte. Isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Pero bago yan, ang daming suspense Nagagalit na naman yung ibang nanonood sa sabihin, idiretso mo na kasi ang dami-dami mong pasakalye. Hindi. Ito mga kababayan, papakita ko muna sa inyo yung video naman ni Sara Duterte na kung saan sabi niya, gaganunin niya raw ang ulo ni Presidente Bongbong Marcos. Ito magkapatid na to, talagang gustong-gusto yung ulo ni Presidente, no? Kaya tatandaan niyo ba yung video ni Sara Duterte? Na gustong-gusto niya raw na ganyanin yung ulo ni Presidente Bongbong Marcos. Ito, balikan natin yon. Bago natin panoorin itong si Basti Duterte tungkol doon sa sinabi niya na ang kailangan lang nila ay ang ulo ni PBBM. Ito naman, Sara Duterte, pupugtan. Si PBBM, tutuliin. Tutuliin. Pero ibang ulo ang gustong tuliin ni Sara Duterte. Pakinggan natin mga kababayan. Bata. And Taga, balik natin yan. intindi kung saan nanggagaling yung data. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi ng graduate, Mr. President, can I have Kaya mga kababayan, pag ito naging presidente, siguro pag nag-speech to dun sa ibang bansa, magkikwento to Mahalan dyan. Pinag-uusapan ay ang ugnayan ng Amerika at ng Pilipinas. Tawagin natin si Presidente Sara Duterte. Palakpakan yung mga tao, palakpakan. Tapos ang gagawin lang, magkikwento. Pagtatabanan lang tayo ng ibang bansa kapag ganito. Sige, kwento lang. your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? This time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Ang sagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may kamot ako. Gusto ko yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself in his head.
ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So, na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Okay. So yan mga kababayan, yan naman yung sinabi ni Sara Duterte. At galit na galit siya kay Presidente Bongbong Marcos dahil nga hindi ibinigay ng Pangulo yung kanyang relo doon sa nagre-request na graduate, yung batang nag-graduate na gusto nga hingin yung relo ng Pangulo bilang graduation gift. So yan, talagang gusto raw niyang gusto niyang kunin yung ulo ni Presidente Bongbong Marcos. Presidente Bongbong Marcos. At yun ay literal. Di ba? I am imagining head. Ito nga yung naging issue mga kababayan sa NBI eh. Alam ko inimbestigahan to ng NBI kasi nga sabi nila ito raw ay pagbabanta sa Pangulo. Pero sabi naman nila kasi kapag inimagine mo lang, hindi naman daw yun talagang kumbaga threat. Ewan ko, yun ang sinasabi nila sa mga batas. Alam niyo naman, yung mga abogado, kanya-kanyang kanya-kanyang interpretasyon. Yung batas, kanya-kanyang interpretasyon. Depende sa mag-i-interpret. So yan mga kababayan, so itong si Sara Duterte, dati pa na mga gigil na gigil sa ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. At eto naman, si Baste Duterte, ganun din mga kababayan. Sabi ni Baste Duterte, isang ulo lang ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Pakinggan natin itong speech ni Baste Duterte. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan. Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung Teka lang masyadong malayo ito. Ilalapit ko lang dun sa dun sa sinabi niya. Malayo pala ito eh. Alright, dito banda rito. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko? Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. I just want to mention yung binanggit yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control of, walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Kaya hanggang ngayon ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi si Rodi Duterte lang. So siguro naman yan, nag-declare na yung kapatid ko and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan na walang mga sasakyan. Yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart. Yung living conditions ng tao ngayon.
Sometimes, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. I am guilty because I have, may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito. Alam ko, mahal niyo yung tatay ko dahil alam niyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. We have to, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rodi Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayong lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Kaya, be optimistic, maniwala kayo, na we can take our country to greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, may nakawan nangyari, bigayan ng pera, whatever. Kasi that should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra, gusto nyo pa? Kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Ayan, mga kababayan, narinig ninyo ha. Isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Grabe naman yan. Talagang, dito makikita natin na talagang ang focus nila dito kay Presidente Bongbong Marcos, kay PBBM. Lulusutin nila yung ibang mga kasamahan. Isa lang ang kailangan nila. Talagang ang target nila, si Pangulong Bongbong Marcos. Parang yung si Sara Duterte. Na talagang I'm imagining his head. Sabi ni Sara Duterte. At eto naman si Basti Duterte, isang ulo lang ang kailangan namin. Ang ulo ni PBBM. Ayan, tuloy natin. Kaya, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Okay, so yan mga kababayan ayan po, si Baste Duterte. Narinig nyo naman, di ba? So, target na ulo ni Presidente Bongbong Marcos. Ano ibig sabihin yan? Pagbabanta ba yan? Literal ba yung sinabi niya? Well, sa akin mga kababayan, it may be a metaphor. So, nung sinabi niya na kailangan niya ang ulo ni Presidente Bongbong Marcos, ito po ay kadalasang ginagamit kapag galit ang isang tao o nagpoprotesta.
So, hindi naman ito actually literal. Di ba? Ewan ko kung nasa isip niya, literal. Di ba? Pero sa tingin ko hindi naman ata. At ito lang po ay pagpapahayag ng pagkadismaya. Okay? So gusto nila nga mapanagot, mapatalsik o papaalis sa pwesto si Bongbong Marcos. So para sa kanila, maalis lang ang presidente. Presidente Marcos lang. Maalis lang ang presidente. Yung mga magnanakaw dyan, wala kaming pakialam sa inyo. Basta ang focus namin, si Presidente Bongbong Marcos. Siya lang talaga, doon kami nakatuto kay Presidente. Diba? Pero kung ginamit niyang literal o talagang gusto niyang kailangan niya yung ulo ng Presidente, literally, delikado yun kasi na talaga ang banta. At may legal na may legal na problema. Pero mga kababayan, meron po ako nakikita na mananawagan na imbestigahan ang sinabi ni Baste Duterte. Na sinabi niya na isang ulo lang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Katulad ng pag-imbestiga nila kay Sara Duterte, inimbestigahan yun Yung sinabi niya na na I'm imagining literally his head. Diba sabi ni Sara Duterte? So, ayan po mga kababayan. Talaga namang magkapatid itong dalawa. At ayan po ang gusto nila mangyari. Kaya kapag ito ay nagsitakbo sa 2028 at nagsipanalo, sigurado po ay ang gagawin nito ay gumanti kay Marcos. Ayan po ang kanilang purpose kung bakit sila nandyan sa politika at nilalabanan ng gobyerno. Hindi na po hindi na po para maglingkod sa bayan, hindi na po para maitaas ang konti ang antas ng ating pamumuhay ng ating mga kababayan, kundi maghiganti. Ayun po yung yung gusto nila mangyari. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.